Sa pagbaba namin sa kabundukan, patuloy kaming umaasa na masusulyapan namin ang mga unggoy ng kibungan. Saan ba yung mga unggoy kadalasan? Ito? Nakasabit ba sa puno? O palakad-lakad din? Minsan, palagi sa puno. May mga pagkain na pwedeng gawin. Ano ba kinakain nila? Ano kinakain nila madalas? Mga kamote, saging. Saging? Mga anak, kinakain nun eh. Kaya, hahanap kong may mga malapit na kainin na walang tao. Ito po naman yung aming communal forest. Tapos may clearing, taniman doon. Doon daw nakahuli ng unggoy. Sa tingin ko galing dito. Ilang unggoy ang nahuli? Isa lang. Madalang na talaga? Oo, madalang na. Okay. Kaso, kumukuha ng mga pananim pagkain. Kaya naging peste sa farmer. Nag-set up sila ng trap na huli. Halos puro pine trees ang nasa paligid ng Mount Kilkili. Ito na lang kasi ang natira dito. Dahil ang ideal na punong tirahan sana ng mga unggoy, mga punong may malalapad na dahon at fruit-bearing trees, wala na. Tatay nakitang unggoy kasi nataboy na ng gusto yung mga unggoy mula dito sa lugar na to. Pinuntahan agad namin ang mga eksperto para hingin ang kanilang opinyon tungkol sa mga unggoy na posibleng nakita ng mga matatanda ng kibungan. Sa Philippines kasi isa lang yung unggoy natin. Ito yung makaka. Anong average ba na laki ng mga apes? Unggoy? More than 1 foot. More than 1 foot? Average? Oo, average lang din sila. So pag mga 3 or 4 feet ang taas, medyo irregular na hindi? Oo. Hindi na sila... Hindi na... So walang ganun documented na ganun malaki? Oo. But the people claim na merong ganun kalaki? Hindi natin alam kasi na kung saan nag-originate yung ganung klaseng concept nila. Pwedeng influence na rin ng media, for example, napanood nila na may ganon thing. Sa Pilipinas din, not too many places, ipinapangalan sa unggoy, di ba? Parang this is a rare case na... Even geographically speaking, even in the Philippines, parang you would rarely see a big as that kung ganun man siya. Mas expect mo pa lowland, sa sea level mo siya makikita but not in mataas na elevation. Tapos yung mata, parehas din. Yung ear, halos parehas yun. Tapos yung sa bibig, parehas din. Kaso may buntot no? Pwede silang mag-request dito sa amin to verify or para tingnan itong area and then mag-conduct ng research doon as to yung, let's say, population ng monkeys na makikita doon sa area. Not only monkeys siguro, other wild animals. And then from there siguro, pwede nating i-recommend for establishment as a protected area. Basta ang pwede na lang natin ma-conclude yung parang yung absence nila, kasi natin sila nakikita, it doesn't mean to say na they never existed in the Philippines. Actually, even all over the world, yun yung nagiging problema. Fossil lagi ang basis ng presence nila. At sa Philippines, mahirap. Wala pa tayo dun sa stage actually na ganun din. Nangihinayang ang mga matatanda ng kibungan sa nangyari sa kanilang lugar. Ikinabanor din na kibungan ay na isuti commander, isuti apo-apoda.
Sulti apodang sulti mangkuman karakwadang Yung na-mention na first, siya yung parang pinaka-leader ng mga monkeys. Then yung tinanong ko ulit, mahalaga yung monkeys, yung kibagan kasi nare-reflect niya kung anong klase yung meron yung lugar noon. Kaya nga sabi niya, dapat sana hindi siya hinanting nung time na yun. At saka kung meron mang ganito ngayon, dapat hindi sila papatayin or huhulihin para ma-protect sila. Proteksyon. Ito ang mas kailangan ngayon ng Kibungan at buong kabundukan ng Benguet. Naglaho man ng tuluyan ang malalaking unggoy, dapat pangalagaan ang natitira pang yaman ng kalikasan. Maging ang kasaysayan at kultura na minsang humubog sa isang lugar na kung tawagin ay Kibungan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kasama si Romeo Lee. Ako po si Jay Taruk at ito ang Eyewitness. Kayo'y naging bahagi ng mga may init na isyong hatid ng Eyewitness.